Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa bosyo. Goiter ang English nila dyan. At iba pang sakit sa thyroid gland. Sisimulan na natin ang ating diskusyon. Ano nga ba ang thyroid gland? Maraming mga tao hindi alam to eh. Ano nga ba ang function daw nito sa ating katawan? Titingala po tayong lahat. Sabay-sabay. Hawakan ng inyong mga leeg. May makakapa po kayo dito na ating part ng lalamunan. Ito yung tinatawag nating trachea. Luno kayo. Yung gumagalaw na yon na nakabukol ay Adam's apple. Kadalasan sa lalaki yan, pero may mga babae, may nakikita kaming may Adam's apple. Ngayon, dito sa ilalim ng Adam's apple, may nakapatong po na manipis na akala mo hamburger patty. Alam niyo yon, alam niyo na, yung mga parang burger ba? Pero manipis lang yon, kaya hindi dapat nakakapa. Pero kapag ito ay nakakapa mo, baka lumalaki na ito. May litrato po tayo na ipapakita tungkol sa ano nga ba itsura nitong thyroid gland. Direct ipakita lang po natin. Ayan o, nakayakap po siya doon sa may ilalim ng ating Adam's apple. Kita niyo po. Siyempre, yung ating thyroid ay nakapatong sa trachea, yung binanggit ko kanina, at sa ibabaw niya yung voice box natin or the larynx. Ngayon, ito'y drawing. Sa picture number 2, kung ipapakita natin direct, ito ngayon yung tunay. Yung tunay na itsura ng thyroid gland kapag kaming mga doktor ay hinihiwa na yung leeg at sinisilip namin. Ito po yung itsura talaga ng thyroid gland. Direct ipakita natin ang normal versus kung lumalaki at may problema ang thyroid gland. Kita nyo? Ayan o. Nakapatong siya sa bandang kaliwa. Kita nyo, manipis lang siya. Pero kapag ito'y lumalaki na, ayan, parang butterfly shape, pero kumakapal na siya. Yung iba, bumubukol pa. Okay. O, sige, out na natin ito direct. Ano daw mangyayari kung lumaki ang thyroid gland ng isang tao? Yung paglaki ng thyroid gland is called goiter. Yung binanggit ko kanina, Tagalog word, bosyo. At may mga iba't ibang dahilan ng paglaki nito. Mamaya, tatalakayin natin. Pero ito yung mas madalas na nakikita ninyo. Akala ng iba, cancerous na, no? Kasi ang laki, oh. Akala mo, santol na nakapatong, eh. A lot of women develop this. At magugulat kayo. Kapag kayo ay naaakyat ng matataas na lugar, gaya ng Baguio, marami kayong makikitang may bosyo. Bakit nga ba? May connection ba ang kanilang kinakain? May connection ba ang kanilang lupain at iniinom sa pagkakaroon ng bosyo? Bago natin alamin kung ano yung mga karamdaman dyan, pag-usapan muna natin. Focus tayo sa goiter. Sino pwede magkaroon nito? May risk ba tayo? Pero yung function, napakahalaga. Para malaman nyo, kasi kapag may problema kayo sa thyroid, apektado ang iba't ibang parte ng ating pangangatawan. Pwede ba? Live sa StreamYard, si Ma'am Clemencia Nening. Mula naman siya sa Taguig. Hello po. Oh, ayun siya. Hello po, Doc. Hello, Ma'am Clem. Hello po. Ayan. Hello. Ilang taon na po ba kayo, if you don't mind? 58 po. 5'8 na. Okay. At may pamilya na po ba? Widow po ako. Oh, widow. Pero children, meron? 1 year ago. Isa lang po yung anak ko. Oh, pero 1 year ago. Oh, I'm sorry about doon sa pagiging widow ninyo, ha? Anong pinagkakaabalahan niyo po sa ngayon? Ano po, Doc? Ano ang inyong gawain sa ngayon? I'm accountant here in one of subdivision here in Paco. I see. So, accounting. Tensyonado ba ang trabahong accounting? Walang katapos ng paperwork. Walang katapos ng paperwork at tensyon, ano? Never ending. Opo. Napabalita na ikwento po dito sa ating research na may bukol daw kayo na nakapa sa inyong thyroid gland. Totoo ba ito? Yes po. Meron po. Dito sa may bandang leeg. Kwento nyo nga, paano nagsimula at kailan nagsimula yung problema mo? 2014 po nung na-discovery ko na may bukol dito sa aking leeg. Okay, that's 10 years ago. Oh.
Tapos? So, agad po akong nag-undergo ng check-up kasi may genes po kami ng thyroid problem. My father died for stage 4 in thyroid problem. Oh, nagka-cancer ang father mo sa thyroid. I Opo. see. Pero bago ka nagpa-check up, Ma'am Clem, ano yung mga sintomas na naramdaman mo? Madalas po akong mapagod. Madaling Tapos mapagod? may time na namamalat, namamaos po ako. May Yeah. Mm-mm. yun. Tapos, ano pa ba yun? Nangayayat ka ba o hindi? Oo, pumayat. Pumayat po ako. Naglulus ako. Bali, una, tumataba. Tapos, later, pumapayat. Parang ganun. Nagsisiso, up and down. Yung timbang mo. Kumusta naman ang pagtulog mo? Naapektuhan ba? Opo, hindi rin paano? po ako makatulog. Nahirapan Yun kang din ang matulog? yun din po isa sa mga problema ko, yung pagtulog. I see. Nervyos. Nagkaroon ka po ba ng nervyos? Oo, yan po. May mga nervous breakdown po ako na madali po akong tarantahin, irritable. Kinakabahan. Kinakabahan, oo, laging ganun. I see. At sabi nyo, nung magka-text po tayo, nakagagaling nyo lang ng check-up sa doktor nyo. Opo. Ano ang ginawa sa inyo? Kinunan ba kayo ng dugo o kinapa yung leg Yes, nyo? meron po silang sa akin lab test, yung F1 ba yun? Basta regarding thyroid. Okay. So, nagpa-lab test po ako and then ultrasound. Lumabas na ba ang resulta? Opo, lumabas po yung result. So, sabi naman ng mga doktor, okay naman daw yung aking thyroid. That's good. Wala naman daw dapat ikabahala kasi, ewan ko, normal daw yung which is monitoring every 6 months kasi because of yung nodules. I see. Meron nga nodules. So, Well, at least hindi kamukha nung sa father nyo na cancerous yung thyroid niya. Kayo, kumbaga, buko lang, benign, hindi siya cancerous. Benign. That's pinabiopsy ko na po ito pero benign naman daw po pero kailangang i-monitor kasi may tendency, hindi porket benign, may tendency pwedeng maging cancerous. Well, we pray na wag na siyang maging cancerous. So, are you on medication right now? Wala po sila, yun nga po pinagtataka ko. Yung kanilang pinaka-head sa ENT, inofferan po ako na operahan, tanggalin yung nodules. Okay. So, natakot naman ako. Sabi ko, wala na po ba kayong ibang option na pwedeng gawin para o bigyan ako ng medication or something na regarding gamot para matunaw or what. Ayoko na ng operation. I understand you. Siyempre, decision mo yan no? At siyempre, habang nag-iedad tayo, mas magiging very careful tayo doon sa mga procedures na agresibo. Well, kung ganun po, hayaan ninyo, baka sakali yung maipapadala po ng ating programa sa inyo ay maging tulong dito sa nodule ninyo. Yung nababanggit nga po natin kanina na suplemento. Yung pong MX3. Okay? Nasubukan nyo na po ba yon? Opo, nasubukan ko na po. That's very nice. Na-try ko na po, kaya lang hindi, dapat po doon tuloy-tuloy, di po ba? Opo, so, hayaan nyo, baka isa kayo doon sa 5 na papalari na mapapadalhan po ng regalong ito. Opo, sige po, salamat po, Doc. So, Ma'am Clemencia, Ma'am Clem, maraming salamat po sa panahon ninyo. Thank you din po, Doc. Dasal natin ang inyong paggaling. And I'm very happy na hindi naman cancerous ang kondisyon na bukol sa leeg ninyo. Opo. Thank you, Doc. Bye for now. Salamat po.